Mabilis na kumalat ang apoy sa isang residential area sa Barangay Bati, San Juan City, pasado alas 5 ng hapon. Nangyari yan malapit sa imbakan ng cooking oil. Sa taya ng Bureau of Fire Protection, nasa 50 bahay ang natupok. Nasa 150 pamilya ang apektado. Binigyan na sila ng tulong ng lokal na pamahalaan. Isang residente naman ang nasugatan. Inaalam pa ang pinagmulan ng apoy. Numipis ang supply ng kuryente sa Luzon at Visayas grids dahil sa pagpalya ng ilang planta sa gitna ng mataas na demand ngayong tag-init. Ilang lugar tuloy ang nawalan ng kuryente na doble pasakit lalo't mainit. May report si Mark Salazar. Nakatutok na ang electric fan kay Aling Loretta para mapawi ang nararamdamang init, pero pumwesto pa rin siya sa pintuan ng kanyang bahay para mas mapreskuhan. Magapong kami rito sa ibaba, sa labas. Pagka sa gabi, doon lang kami umaakyat, naka-aircon. Mula alas 11 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi naman nakatambay raw sa labas ang mga residente ng Tagumpay Street sa Tondo, Maynila. Walang pera bibili pang aircon, ang init-init. Magpaypay na lang. Dahil sa mataas na demand sa kuryente at iba pang dahilan, pumalya ang 31 planta sa Luzon at Visayas. Ang sumatotal po ng mga naka-unscheduled, mas malaki pa po sa schedule. Nasa 2,100 megawatts plus po versus yung naka-schedule na 700 megawatts. So, napakalaki po nang nawala sa transmission system. Nilagay sa red alert ang Luzon grid mula alas 2 ng hapon at hanggang alas 11 ngayong gabi. Ibig sabihin, kulang ang supply ng kuryente kumpara sa demand. May yellow alert din sa Visayas grid hanggang alas 9 ng gabi na ang ibig sabihin, manipis ang reserbang supply ng kuryente. Ayon sa NGCP, pasado alas 4 ng hapon sila nagpatupad ng manual load dropping o pansamantalang pagputol ng supply. Kaya nawalan ng kuryente sa ilang parte ng Benguet kabilang ang Baguio City, pati sa Ilocos Sur, Nueva Ecija at Aurora. Kapag tag-init, matik nang mataas ang konsumo ng kuryente kaya paalala ng NGCP maging masinop. Tulad ho ng pamamalansya, pwede ho natin yung gawin either sa weekend, paglinis ng ating mga refrigerator, ng ating mga bumbilya, pwede nating palitan ng mga energy-saving bulbs. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tiniketa na, inimpound pa ang jeep ng ilang tsoper na sumali sa tigil pasada simula kahapon. Pauwi na sana sila mula sa kilos protesta ng tiketan ng PNP Highway Patrol Group. Ayon sa LTFRB, hinarangan ng mga jeep ang daloy ng trapiko ng magdamag na pumarada sa bahagi ng Welcome Rotonda sa Quezon City. Kolorum o wala ring prangkisa ang 3 jeep na sumali sa rally kaya inimpound. Sabi ng LTFRB, sa 37 jeepney na sumali sa protesta, hanggang 12 ang kolorum. Tukoy na raw nila kung sino ang mga ito ayon sa ahensya. Para sa Transportation Department, bigo ang 2 araw na strike na maparalisa ang mga transportasyon. Pero nagtagumpay raw ang mga grupong magdulot ng matinding traffic. Ayon sa grupong Manibela, traffic naman talaga. May transport strike man o wala. Kaugnay naman sa mga kolorong umunong jeepney, handa raw silang harapin ang reklamo. Chinese national arestado matapos makuna ng matataas na kalibre ng armas at bala sa kanyang tinutuluyan sa Taguig. Kapwa niyang Chinese na nagtangkang manuhol sa mga pulis, inaresto rin. Police Major General Mario Reyes nilinaw na hindi niya kamag-anak ni kilala ang babaeng motorista na nahuli kamakailan sa pagdaan sa EDSA busway. Hinimok din niya mga otoridad na patuloy na imbestigahan ang babae. Nakikipag-usap na raw siya sa kanyang mga abogado para makapagsampa ng reklamo. Bansang Romania nangangailangan ng truck drivers, IT specialists at caregivers. Nakikipag-ugnayan na ang DMW sa Romania para rito. Sa ngayon, nasa 2,000 OFW nagtatrabaho sa Romania. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sunod-sunod na insidente ng pagkalunod ng mga menor de edad ang naitala sa Davao Region mula nitong Sabado. May report si Kent Abrigana ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Alam ko, sorry si mo anak kay.
Wala ka na kung naluwas na. Katong sa juga ka ito pagkalunod na. Nalulunod sa inagpis ang amang si Jomar. Ang 4 na taong gulang niyang anak. Natagpuang walang buhay at palutang-lutang sa dagat sa Davao City nitong Sabado. Huli siyang nakitang naglalaro sa dagat noong April 13 kasama ang 2 lalaking edad 7. Hindi na sila nakauwi. Bangkay na rin natagpuan ng 2 niyang kalaro. Wala nila mamatikding sa nadugay sila doon yung taob na diay. So, siguro, pugos nila uli na kay kilom-kilom na, hapon na. Wala nila mabantay nga lalom na. O di gid ko kaya nga anak siya. Kay bata pa gud na siya, nya na diri sa mua. Nya yang mama nasa ospital. Nya ako lang diri ang gibinlan ba. Sa Davao River naman, nalunod ang isang binatilyong 14 na taong gulang kahapon. Ayon sa mga pulis, naliligo ang biktima at ang kanyang mga kaibigan sa ilalim ng tulay sa Davao City nang mapunta sa malalim na bahagi ng ilog. Dead on arrival sa ospital ang biktima. Sa Kapalong, Davao del Norte, natagpuan sa Kapalong River ang bangkay ng 10 taong gulang na babae kaninang umaga. Ayon sa mga pulis, habang naliligo ang bata sa ilog kahapon, hinamon siya ng kanyang mga kaibigan na pumunta sa malalim na bahagi. Hindi marunong lumangoy ang bata. Bantayan na to dapat kabalota kung asa to ang mga bata na tula labod na maligo sa pa napatay kauban jud na adult para may iwasan ning ani disgrasya. Kent Abrigana, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ang TikTok para ligtas at iwas lunod sa inyong water activities ayon sa DOH, bago mag-swimming, dapat nasa kondisyon ng katawan at marunong lumangoy. Kung hindi marunong lumangoy, huwag magpunta sa malalim na parte na paglalangoyan. Bago lumusong, i-check kung may lifeguard sa lugar. Huwag lalangoy kung mag-isa, gabi o madilim at kung nakainom. At kung may kasamang bata, paalalahanan sila at bantayang maigi. At huwag ding hayaang pumunta sa malalim na parte ng dagat, ilog o swimming pool. Palaisipan sa netizens kung sino ang kumuha ng beach photos ng It's Showtime host na si Kim Chiu at Black Rider star Ruru Madrid na bigla raw sa unang eksena nila ng bago niyang co-star. May report si Nelson Canlas. Sino ang kumuha ng picture? Yan ang tanong ng ilang netizens sa ipinost na beach photos ng It's Showtime host na si Kim Chiu. Sa isang litrato kasi naaninag ang isang tila lalaki sa kanyang tinted sunglasses. Speechless naman si Kim nang maging sentro ng asaran sa It's Showtime kanina. Ay, nandito si Oliver, oh! Si Attorney Oliver! Si Attorney Oliver, oh! Parang may binibisita siya rito. Oo, si Kim Chiu yata binibisita. Si Oliver, isang lawyer from Cebu, ang napiling date ni Michelle D sa Especially For You segment. Sa pagsalang ni Darren Espanto sa Fast Talk with Boy Abunda kahapon, sinagot niya kung ano ang real score sa kanila ni Kailin Alcantara. Naging kayo? Parang a puppy love kind of thing like... But there was? Opo. Patungkol naman kay Cassie Legaspi. We're best friends. Hindi kayo nag-aaway? Opo, hindi po. Black Rider star Ruru Madrid. Bakit nabigla sa unang eksena nila ng bagong love interest niya sa serye na si Diva Max A-lister Angelica? Cut! Haba na. Pagdating ko sa set, walang signal dahil nasa Tanay. Pag-check ko. Totoo nga. May kissing scene niya. At kanino? Sabi ko kay Miss Angelica. Medyo nagulat ako na meron na agad na ganong eksena. Sabi nga namin, wala man lang bonding, ganyan. Sabi namin, eto na yung bonding namin. Kiss na agad. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News.